Isayas, Kabanata 11. Narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Nanginginig sa takot ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, at ang mga Ehipsyo ay naduwag. Ang sabi ni Yahweh, paglalaban-labanin ko ang mga Ehipsyo, kapatid laban sa kapatid, kasama laban sa kasama, lunsod laban sa lunsod, kaharian laban sa kaharian. Masisiraan ng loob ang mga Ehipsyo at guguluhin ko ang kanilang mga balak. Hihingi sila ng tulong sa mga Diyos-Diyosan, sa mga mangkukulam, sa mga nakikipag-usap sa espiritu ng patay at manghuhula. Ibibigay ko ang Ehipto sa kamay ng isang malupit na Panginoon. Isang mabagsik na hari ang sasakop sa kanila. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihang Panginoon. Bababaw ang tubig sa ilog Nilo at unti-unting matutuyo. Babaho ang mga kanal. Ang ilog Nilo ng Ehipto ay mauubusan ng tubig at matutuyo rin ang mga tambo at mga talahib. Malalanta ang mga halaman sa pangpang ng Nilo. Itataboy ng hangin at hindi na muling makikita. Magluluksa ang mga mangingisda at mananaghoy ang lahat ng namimingwit. Ang mga naghahagis naman ng lambat ay manlulupaypay. Manghihina ang loob ng mga gumagawa ng kasuotang linen. Manlulupaypay ang mga humahabi ng tela at mawawala ng pag-asa ang mga manggagawa. Hangal kayong lahat, mga pinuno ng Zoan, kayong matatalinong tagapayo ng Faraon. Pawang walang saysay ang inyong ipinapayo. Paano ninyo masasabi sa Faraon, ako'y mula sa lahi ng mga matatalino, at ang mga ninuno ko'y hari noong unang panahon? Nasaan, Faraon, ang iyong mga matatalino? Bakit hindi nila sabihin sa iyo ngayon ang plano ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa Ehipto? Hangal ang mga pinuno ng Zoan at baliw ang mga pinuno ng Memphis. Iniligaw nila ang Ehipto tungo sa kapahamakan. Ginulo ni Yahweh ang kanilang pag-iisip. Iniligaw nila ang Ehipto sa lahat nitong ginagawa. Animoy lasing itong pasuray-suray at nagsusuka habang daan. Walang sinuman sa Ehipto, dakila man o karaniwang tao, ang makakapagbigay ng tulong. Sa araw na iyon, ang mga Ehipsyo'y magiging parang mga babaeng manginginig sa takot kapag iniunat na ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang kamay upang sila'y parusahan. Masisindak ang mga Ehipsyo sa mga taga-Huda. Marinig lamang nila ang pangalan nito dahil sa balak ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa kanila. Sa araw na iyon, 5 lunsod sa Ehipto ang gagamit ng wikang Hebreo at manunumpa sila sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isa sa mga lunsod na ito ay tatawaging lunsod ng araw. Si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. Iyan ang magiging palatandaan na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay naroon at sila'y bibigyan niya ng tagapagtanggol kapag sila'y humingi ng tulong sa panahon ng pag-uusig. Magpapakilala si Yahweh sa mga Ehipsyo at siya na may kanilang kikilanlin, sasampahin at aalayan ng handog na susunugin. Gagawa sila ng mga sinumpaang pangako kay Yahweh at ang mga iyon
ay kanilang tutuparin. Paparusahan ni Yahweh ang mga Ehipsyo, ngunit sila na may kanyang aaliwin. Manunumbalik sila sa kanya at sila'y kanyang diringgin at pagagalingin. Sa araw na iyon, magkakaroon ng isang malawak na daan buhat sa Ehipto patungo sa Assyria. Makakapunta sa Assyria ang mga Ehipsyo at ang mga taga-Assyria ay makakapunta sa Ehipto. Sila'y sama-samang sasamba. Sa araw na iyon, ang Israel ay magiging kapanalig ng Ehipto at Assyria, at sila'y magiging pagpapala sa buong daigdig. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pagpapalain kita, Ehipto, na aking bayan. Ikaw, Assyria, na aking itinatag, at ikaw, Israel, na aking pinili.